Oops, yes, what's up guys? So, sa araw na to ay day off natin guys. So, meron tayong gagawin video tutorial. So, actually, sira kasi yung washing ng aking commander. So, nagre-request siyang ayusin natin. Dahil almost 2 weeks na siyang nagkukusot. Dahil sira nga yung washing. So, ayun guys, gawin natin. Ituro ko sa inyo kung paano gagawin ang naturang washing na ayaw umikot. So, tara guys. So, bali ito guys ang washing natin. So, try natin isaksak guys para malaman natin kung may power o wala. So, saksak natin. Ayan. So, i-on natin ang kanyang timer. So, kung makikita nyo guys, tumutunog siya pero wala siyang ikot. So, may problema ito guys. Ayan, walang ikot. So, kahit na naka-timer siya, pero walang ikot guys. So, ayan, tumutunog yung kanyang timer pero hindi siya umiikot guys. So, tanggalin natin ang saksakan at tignan natin sa loob guys. So, ayan. Buksan natin ang ilalim guys. So, isa lang yan guys ang dahilan ang magiging sira nito kung hindi ang timer, ang capacitor o kaya sunog ang motor. So, tignan natin ang wiring muna guys para malaman natin kung bakit ayaw umikot ang naturang washing natin. So actually guys, nakaraan pang sira ito. So almost 2 weeks nang mahigit na sira at nagreklamo na nga si commander dahil wala kasi akong time para ayusin dahil sub-sub tayo sa mga iba-ibang bagay natin ginagawa. So ngayon lang tayo nagkaroon ng time guys dahil day off natin. So ayan guys, check natin yung linya pag galing sa motor ito. Itong wiring niya, check nyo kung merong putol. Ayan guys, at siyempre dito sa pinaka-connector niya. So actually guys, meron siyang fuse dito. So check natin guys yung fuse niya. So bali ito yung fuse niya guys. So buksan natin guys, tingnan natin yung kanyang fuse kung putol o hindi. So ayan guys, kung makikita nyo ay hindi naman siya putol. So buo pa guys, buo pa. So wala dito ang kanyang sira guys. So ibabalik natin guys at gagawin natin ang second step natin. Ngayon next natin, tingnan natin yung mga dugtungan guys kung may naglulos. So ayan guys, makikita natin na okay naman. So check natin ang tester natin. Actually guys, ilagay nyo lang sa reading na sa times 10. And then yung common ay dun sa black at yung red ay dun sa forward tsaka reverse ng capacitor. So malalaman nyo dun kung okay yung rating niya. Kapag wala, ibig sabihin ay sira ang timer niya. So ito yung common guys. Ito galing sa negative, kulay brown. So common yan guys. Tanggalin natin. Yan. So ito yung common. So i-ball lang muna natin guys. Yan. I-add natin to.
kulay black. Ito yung common. Ngayon, ito yung forward tsaka reverse. So tanggalin natin. Pagsamayan natin guys. Dito sa red. So kung makikita nyo, walang reading guys. So putin natin yung timer. So walang reading guys, 0. So ayan, sira yung timer nya. So try natin i-direct guys. So para malaman natin kung okay naman ang kanyang motor guys, ay gagawin natin ay i-direct natin. So yung galing sa capacitor ay i-connect natin yung common guys, yung sa reverse o kaya forward. So kaya saan dun guys ay iikot ng motor kung walang problema ang motor. So try natin i-direct guys. Actually guys, bago nyo gawin ito, siguraduhin nyo na hindi nakasaksak ang inyong washing machine ha, kasi pag nakaligtaan nyo ay live wire kasi ito. So kailangan be sure na tanggal ang saksakan nito para maiwasan ng anumang stock na use. So yun guys, kailangan ingat-ingat lang pagka magagawa kayo ng ganito. So naka-direct na guys. So isaksak natin. So hindi na siya naka-ano sa timer. So direct na sa motor ito. So isaksak natin. Ayun, nakita nyo. Umiikot guys. Yan. So, ibig sabihin, yung timer guys ang sira. Diba? Timer ng sira guys. Nandyan. So tanggal na rin. Ayan. So ito guys yung sira. So dahil trace na natin yung sira guys, kaya agad tayo nagpabili sa labas at ayun nga, pinalitan na natin. So itesting na natin guys ang bago niyang timer. So isaksak na natin. At i-on na natin ang timer guys. So ayun, suwabe na guys. So mission accomplished. So ayun guys, sana ay may natutunan na naman kayo sa panibagong video tutorial na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. To God be the glory.